Ha? Huwag tayo yung sasabihan natin ng Panginoon, Panginoon, tuparin mo lang ito, magkaroon lang ako ng trabaho. Ibibigay ko ito. Diba? Huwag na tayo mag-mention ng paano bibigay. Basta, minsan ganun tayo, di ba? Meron, nananalangin tayo sa Panginoon, humingi tayo ng mga pagpapala. Tapos sinasabi natin kapag natuloy yung pagpapala o binigay sa atin ng Panginoon yung pagpapala, meron tayong pagkakaloob sa Kanya. Tapos pag natanggap na natin yung pagpapala, dead man na tayo. Hindi po ganoon. Ang gusto ng Panginoon, kapag meron tayong ipinanata o meron tayong ipinangako, meron tayong isinumpa para sa Kanya, na gagawin, ay inaasahan ng Panginoon na gagawin natin ito. Bilang pagtupad doon sa ating ipinangako sa Kanya, bilang hain ng pasasalamat sa Kanya nagawa sa atin. Okay. Tuloy natin dito sa Psalm 107 verse 22 ng King James Version ulit. At ang Tagalog ko ay nasa ang Biblia. Ang sabi ko naman ng kasulatan, and let them sacrifice the sacrifices of thanksgiving and declare His works with rejoicing. Okay? So, dito makikita natin, ang sabi, maghandog sila ng mga hain ng pasasalamat. Gusto ng Panginoon yun na naghahandog tayo ng hain ng pasasalamat. Hindi yung basta, thank you Lord. Kapag tayo may nakamit na blessing sa Panginoon, meron tayong inihahandog sa Kanya bilang sukli doon sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano sabi, maghandog tayo sila ng mga hain ng pasasalamat at ipahayag ang Kanyang mga gawa na may pag-aawitan. So, yung selebrasyon ng Thanksgiving, hindi ito basta ginagawa lang na kakakinan lang tayo. So, ito ay merong kasiyahan, kaligayahan, at tayo ay nagsasama-sama, nag-aawitan, na pumupuri sa Panginoon dahil bilang pasasalamat natin sa mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay? Psalm 116 verse 17. Tanda natin, random reading lang tayo ng scripture. May kinalaman sa Thanksgiving. Muli sa King James Version po ang ating babasahin. Ang sabi, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving and I will call upon the name of the Lord. Okay? So, maraming hindi natin naiintindihan yung sinasabi, tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Yung tatawag ako sa pangalan ng Panginoon, may kinalaman ito sa kaligtasan. Sapagkat, maging sa Old Testament, maging sa New Testament, kapag ikaw tumawag sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay humihingi ng kaligtasan sa Kanya. Kaya nga sabi ni Apostol Pedro, di ba? Ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon, maliligtas. Ito ay totoo sa Old Testament at ito ay totoo rin sa New Testament. So, ikaw ay humihingi ng kapatawaran ng iyong mga kasalanan, tumatawag ka sa pangalan ng Panginoon, ikaw ay humihingi ng kapatawaran sa mga nagawa mong kasalanan. Natural, kapag ikaw ay pinatawad ng Panginoon, dapat mo itong pagpasalamatan. Kaya nga sabi, I will offer to thee the sacrifice of thanksgiving. Okay? And I will call upon the name of the Lord. Okay? Tawag ako sa pangalan ng Panginoon. Hihingi ako ng tawad sa Kanya. Siguradong patatawarin niya ako. At bilang pagpapatawad sa akin, ako ay mag-offer ng sacrifice of thanksgiving. Okay? Ihahandog ko sa iyo ang hain ng pasasalamat o Panginoon. Okay. Binasa natin yung mga bagay sa Old Testament, nakikita natin itong pagpapasalamat ay itinuloy rin doon sa New Testament. So, kahit anong panahon na may mga tao ang Diyos na Kanyang pinagpapala, inaasahan ng Diyos na ang mga taong ito na Kanyang pinagpapala ay magsusukli sa Kanya ng pasasalamat o handog ng pasasalamat. Kaya nga, hindi lamang sa Old Testament ginawa ito, maging sa New Testament ay isinulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ito ay mangyari. Sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 9
verse 11.